Ang sabi ni Tito Brom, hindi naman nabanggit sa John 3:16 si Mama Mary. Oo nga, hindi nga nabanggit sa John 3:16 si Mama Mary kung litra por litra ang ating pag-uusapan. Pero kung ang buong kahulugan ang ating tingnan at suriin, atin pong mapatunayan na merong Mama Mary dyan sa John 3:16. At paano nga? Tingnan natin ang John 3:16. Pakinggan natin. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Okay? Focus tayo dito sa sinabi sa John 3:16. That He gave His only begotten Son. Okay? Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Okay, dito tayo, focus tayo sa bugtong na anak ni Jesus na kanyang binigay, bugtong anak ng Diyos na kanyang ibinigay para sa atin. Okay? Si Jesus na Espiritu, paano nagkatawang tao? Paano ibinigay sa atin? Diretso ba siyang tumalon mula sa langit? Dumaan mula sa ulap? Mga kapatid, kaya nga kung litra por litra ang ating interpretasyon, wala talagang Maria dyan. Mabuti pa yung sentence, no? Kung ating i-define, sentence is a word or group of words that expresses a complete thought or ideas. Ibig sabihin, atin pong suriin ang complete thought. Paano pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong anak dito sa sanlibutan? Ayan, John 1:14, And the Word became flesh and dwelt among us. Ito na yung si Jesus Christ. Kaya dito na, inihanda ng Diyos Ama ang sinapupunan ng Inang Maria, si Maria mismo, no? Pinili ng Diyos Ama upang dito dadaan si Jesus, no? Sa pagbigay ng Diyos Ama, dadaan sa sinapupunan kay Maria bilang tirahan o vessel ni Jesus. Ayan, no? So, kung ating suriin ang complete thought and ideas, atin na po dito nga matagpuan, matunton ang tahanan ni Jesus noong siya ay pinadala dito sa lupa, nangunguna sa sinapupunan ng Inang Maria. Kaya klarong-klaro na kung ang personal interpretation lang ng bawat pastor ang ating kinikilingan at pinapaniwalaan, wala talagang litra por litra na Maria dyan sa John 3:16. Pero kung ating suriin po ang kasaysayan kung paano pinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, dadaan talaga sa sinapupunan ng ating Ina Maria. Kaya mabuhay ang Inang Maria sa kasaysayan ng kaligtasan, matagumpay po at siya ang nagbigay ng kagandahan at inspirasyon sa buhay ni Jesus. Dahil kung walang Maria, walang Jesus. Ito po ang kumpletong plano ng ating Panginoong Diyos na dapat nating paniwalaan. Huwag na sana kayong magiging protest ng protest sa Katoliko. At huwag na rin tayo, iburahin na natin yung litra por litra. Ano bang makuha nating kahulugan sa litra por litra? Halimbawa sa litrang A. Ano yung litrang A? Oo. Alam nyo, ang ibig sabihin ng oo, according to our apo, monkey daw yan. Litra. Nako, buti pa yung aking apo. Alam niya yung hindi, kahit litra por litra, alam niya kung ano yung kahulugan dito sa sound na ito. Ganun lang din yan sa John 3:16. Kapag John 3:16, tumutukoy ito sa bugtong na anak ng Diyos Ama na kanyang pinadala at yan, nagkatawang tao sa pamamagitan ng pagbuntis ng Inang Maria. Ayan, napakaganda po talaga ng plano ng ating Panginoong Diyos. Order talaga, order. Ginawa lang disorder ng ating mga mahal na taga-ibang sekta. Yan po ang buong katotohanan. So, kaya, Tito Brom, sana magpalalim po sa bawat kahulugan, hindi lang litra por litra,
kundi gamitin natin ating critical thinking and analysis sa bawat bersikulo, kapitulo at libro na mahanap natin sa Biblia. Kasi delikado yan. Little knowledge is dangerous to your health. God bless you, Tito Brom.